hulog siya patibong, si Risa dito. Ika nga sabi nila, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Ewan ko kung tama sinasabi ko mga kababayan. Yung konteksto or yung kung anong ibig sabihin dyan ay yun na yun. Mahuli mo ang isda sa kanyang sariling bibig. Katulad nito. Sinabi lang ni Katunying mga kababayan na okay, maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin na Riza Hontiveros mga kababayan hulog sa patibong ni Katunying. Ito yung pag-usapan natin mga kababayan. Ito, balikan muna natin itong inilabas kasi nga, I think kahapon mga kababayan, na-discovery nga mga kababayan, na-shock pa nga si Katunying sa 2x2 na programa mga kababayan na Riza Hontiveros marami palang insertions, okay? Again, kahapon sa ating live din, inulit na, in-explain natin na hindi naman talaga masama yung insertions mga kababayan. Kasi, yan po ay mga proyekto ng mga senador at mga congressman na kung saan tayong lahat po ang makapag-benepisyo dyan. Okay? Pero, nung sinabi lang ni Anthony Taberna, mga kababayan, at ni Jerry Baha, na may insertion si Risa, anong sabi niya? Ito, sabi niya. Diba? Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds, period. Ito, binanatan natin itong statement niya ha. Kasi, halatang sanay na magsinungaling mga kababayan itong si Riza Hontiveros. Bakit natin nasabi? Ito, klarong-klaro. Bakit natin sabing sanay na magsinungaling? Magaling magpaikot ng tao. Ganito rin ba kaya niya napaikot si? Mas... Isang mga kababayan, issue lang po yan. Matagal lang issue yan ha. Hindi lang tayo sigurado kung ano kasi yun nga sabi ni Topacio, may nakaraan sila ni Ronald Diamas mga kababayan. So ito, bakit natin nasabi na sanay magpaikot ng si Riza? Tingnan ninyo yung statement. Ang sabi ni Jerry Baha at ni Katunying mga kababayan na by the way, share muna natin yung chat. Streaming muna. Okay? Sabi ni Jerry Baha at ni Katunying na yung insertions, walang problema. At the same time, ang sabi niya, si Riza pala may insertion. Bakit tayo pinaikot ni Riza? Ang denial ni Riza Hontiveros dito, mga kababayan, ay wala po akong BICAM insertions, wala sa unprogrammed funds. O, di ba? Hindi naman yung BICAM insertions ang sinasabi dyan. Ang in-expose ni Anthony Taberna, mga kababayan. And in-expose dito ni Anthony Taberna ay insertion in general. Okay? So, ganyan kasi mga kababayan, kapag nagmamalinis, kasi dati sabi ni Riza, di ba, wala siyang insertion ni isa. Natatandaan niyo yan? Yan kasi yung issue. Pero dito, inamin niya mga kababayan sa baba. Lahat ng iminungkahi kong amyenda lang ginamit niya, yat ganun pa rin yan mga kababayan. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Again, wala pong problema dyan. In fact, kung maganda yung proyekto, kung naisatupad, walang problema. Okay lang kasi lahat naman tayo makikinabang dyan or karamihan sa atin, depende sa distrito, mga kababayan. Ang pinapalagan lang natin na anong tawag nito? Proyekto ng mga congressman ay yung mga ayuda. Kasi hindi naman lahat makikinabang sa mga ayuda dyan katulad ng AKAP, AX at iba pa. Na kung saan a day after, 2 days after, maglalaho lang yang parang bula. Kagaya ngayon, yung tingnan niyo yung nangyari sa Cebu, di ba? Maraming nagdurusa dahil sa lindol. Tapos, ano nangyayari ngayon? Yung gobyerno nga nahihirapan magbigay ng tulong. Kahit 20 pesos na bigas, binibenta pa. Hindi pa binibigay na lang, di ba? Kasi, saan ka nakakita? Walang sakuna, walang kalamidad, namimigay ng AKAP, namimigay ng AX, namimigay ng tupad. Ngayong nagkaroon na ng kalamidad, na. Ganyan sila mag-isip niya. Kaya pumapalag tayo dyan. Pero yung iba, as long as tinutupad, walang problema. Tinutupad yung mga proyekto,
Oh, walang problema yan. In fact, masaya nga tayo dyan, di ba? So ito mga kababayan, oh, bakit natin nasabi na hulog dito sa patibong si Senador Risa Hontiveros, mga kababayan. Ito. Ngayon kasi, so ito pakinggan natin. Tignan natin yung, kasi yung mga inisa-isa dito ni Anthony Tabierna, mga kababayan, itong detalye ng insertions ni Risa Hontiveros. Tinawag niyang fake news. Di ba? Tingnan natin. Nasa na yun? Pakita natin ulit yung picture dito. Ayan. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Fake news patuloy si Anthony Tabierna. Kaya ito, pinakitaan ng katibayan or ika nga, resibo, mga kababayan. Ito, tingnan nito, ang dami construction of, hindi lang natin masyadong makita mga kasi ang liit na. Construction of multipurpose building, construction of road barangay, construction of construction, ito lahat DPWH. Ito naka-highlight, ito mga flood control projects ito. Okay? Ito 100 million flood control, yung may naka-blue, naka-highlight, mga kababayan ha. Sinasabi niya ni Atty. Wala, pakinggan natin na maiksi lang. At this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Tuloy natin. Di ba? Ayan. Tama nga naman. Bakit naging defensive dito si Risa Hontiveros, mga kababayan? Akalain niyo yan. Tingnan ninyo ha. Sinabi lang na insertion. Nagpanik agad si Risa Hontiveros. Deny agad, mga kababayan. Pero of course, kung titignan natin itong mga proyekto, of course, unang-una, halos lahat, kung hindi man ito lahat, ito first page pa lang. Okay, a total of 3 billion ito, mga kababayan. Construction of, halos lahat construction, or lahat pala. Construction of city pavilion, construction of barangay hall, construction of multipurpose, construction of road. Ayan, lahat ito DPWH. Okay? Assuming, kasi ito mga kababayan, meron ito Pangasinan, La Union. Okay, Pangasinan. Ang problema kasi dito, yun na nga, sabi ko last time, kalakaran na ng taga-DPWH, mga kababayan, na nagbibigay sila ng 20 to 25% doon sa proponents. Manghihingi ka man or sa hindi, nagbibigay sila. Magiging issue dito kung tinanggap mo. Okay? Yun na nga. Halimbawa natin kay Joel Villanueva. Sabi Joel, proyekto lang kailangan ko. Hindi naman sinabi na nanghihingi. Proyekto yung gusto niya, multipurpose building sa Bulacan. Yet, anong ginawa ni Henry Alcantara? Kumuha siya ng mga ilang porsyento doon sa iba't ibang proyekto, ginather niya, tapos binigay niya kay Joel Villanueva through staff. Walang problema sana yung proyekto ni Joel Villanueva. Naging problema kasi, yun nga, kalakaran ng naiisip ng taga-DPWH, ito, kalakaran na ito So kung may proyekto ka, or nangihingi ka ng proyekto, mabigyan ka man or hindi, sila maghahanap ng paraan para mabigyan ka doon sa kung magkano yung percentage or amount na percentage base doon sa hinihingi mong proyekto. Kaya, nagkolekta siya, binigay niya sa staff ni Joel Villanueva. Ang problema dyan, hindi lang natin alam kung tinanggap ba or nasa staff pa rin ba ni Joel Villanueva. Okay? Ang issue dito, mga kababayan, again, walang problema sa insertions. Ang issue dito, kung tinanggap ba ang ibinigay. Kasi imagine niyo iba't ibang lugar ito, mga kababayan ha. Iba't ibang lugar ito. Tingnan niyo. Pangasinan, 1, 2, 3, 4, 5. A total of ilan yan? Magkano yan? 15 million, 15 million, 5 million, 5 million, 10 million, 30, 40 million na kagad Pangasinan lang ha. Construction of road, construction of multipurpose DP ito. Most likely, na-insert ito sa NEP. Or sabihin natin sa Senate. Okay? Sa amendments na ito, sabihin natin, kasi sabi ni Risa, aprobado naman. Okay? Dito. Punta tayo dito sa next page, mga kababayan. Ito.
Okay, ito nga mga kababayan ha, hulog siya patibong si Risa dito. Ika nga sabi nila, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Ewan ko kung tama sinasabi ko mga kababayan. Yung konteksto or yung kung anong ibig sabihin dyan ay yun na yun. Mahuli mo ang isda sa kanyang sariling bibig. Katulad nito. Sinabi lang ni Katon yung mga kababayan na sinabi lang niya na may insertion pala si Risa. May insertion a total of 3 billion. 750 out of 3 billion ay flood control. Kasi bakit? Bakit naging ganito? Deny ng deny kasi si Risa mga kababayan. Palagi kasi siya nagsasabi, wala akong insertions. Madam Chair, wala akong insertions. Di ba? And yet, eto ngayon. Tapos, hindi pa nga inaalam, wala pa nga binabato sa kanya, sinabi pa nga lang, eto, may insertion ka. Aba? Galit na. Nagagalit na. Punta agad doon sa palaging ginagamit na script na latang-lata na. Fake news.